Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Philip Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. O, kita nyo? Hanggang sa London, umabot na yung mga magaganda at mababantot na pangalan. Team Suka, sapat na. Team Sinusuka, yan ang ayaw iboto ng ating kababayang OFW. Maski sa London meron isang tao na nag-vlog. Yung mga taga London daw, ayaw na rin daw sa Team Sinusuka. Yan ang sinasabi natin. Ano ba meron ngayon? Talaga naman maski mga Cebuano ay nagbigay na ng suporta dito sa Team Suka. At kayo ba ay agree? Agree ba kayo saan? Sa impeachment kay BP Sara? Yan ang ating katanungan. Pero mamaya abangan nyo sa ating video, sa dulo, o sa kalagitnaan ng ating video, ang sagot dyan na isang host o isang commentator o isang news anchor. No? Kayo ang nagre-representa mga constituent nyo na dapat ang ikonsulta kaugnay sa impeachment ni BP Sara. Sino mag-uusap-usap dito? Naalala nyo ba yung dalawang young guns? Oo, ngayon yung dalawang young guns ngayon, yun yung tagapagsalitaan nila. Dahil yung mga old na mga tuwadcom di umano, wala na sa pelikula. Nangangampanya na. Itong mga young guns, ang pinapaporma nila ngayon. Pero samantala, bago natin bigay ang inyong video na ito, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo ng subscribe para lagi kang updated sa ating nilalabas na video. Hindi lang subscribe, pindutin nyo yung bell all para may notification. For sure, may notification na. Kasi noong mga nakarang araw, walang nagno-notif sa inyo na may upload tayo. Everyday po tayo may upload. Hindi tayo nawawala ng upload. Kaya ito na, simulan natin. Ano ba meron dyan? Pinagtawanan, dinedma sa Davao. Totoo naman. Bakit? Sa kagustuhan nila magkaroon ng tao, 500 kada ulo. Aba. Tingnan natin to. Nagmukhang tanga at engot si BBM sa Davao dahil bawat hakbang niya ng kanyang paa ay siyang kumpas ng kanyang kamay sa paggaway. Ngunit wala namang pumapansin sa kanya. Assuming lang kung baga na merong gumagaway sa kanya. Mapapansin niyo naman, tila parang invisible si BBM sa kanilang paningin. Campaign rally ng Team Sinusuka in Carmen, Davao del Norte. Nilangaw, attendees hindi daw pinapalabas para huwag kumonti ang crowd view pag picture taking. Marami ang lumabas para kumain kasi maaga pa sila doon at gutom na sila. Wala daw foods pinamimigay. Ang lalabas ay di na pinapabalik sa loob. Pero wait, natapos na ang February 14, wala pang sagot ang Kongreso at si BBM sa hinihiling ng Korte Supremang komento sa blankong BICAM report. Sumagot na ba ang House Representatives, Senate? Kita nyo, natapos na 10 araw na hinihingi ng Korte Suprema pero ito mga ito, hanggang ngayon, parang mga pipi. Easy ka dyan, boy! Ayaw magsalita. Tuloy natin. At si ES sa order ng Supreme Court na mag-comment sa petition ni Atty. Vic Rodriguez at ng adorable lolo natin na si Congressman Ungab, walang balita. Anong mangyayari kung hindi sila sumagot? Bentahe ito sa mga petitioner at sa laban ng lahat ng Pilipino dahil maaari nang gumulong ang pag-uusga ng Korte Suprema at magdesisyon base sa mga pinasa ng mga petitioner at impormasyon na hawal mismo ng korte. In short, dehado sila kasi di nila maipaliwanag ang sarili nila. Pero sa isang banda, kung di sila sumasagot sa utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Bakit kaya nilang hindi ito sundin? Bakit confident sila na mangdedma? Tatlong importanteng institusyon ang inutusan ng Supreme Court.
House of Representatives of the Philippines, Senate of the Philippines at Office of the President of the Philippines through Office of the Executive Secretary kung meron man na may kapasidad na humilot ng lamig sa likod. Ang tatlong ito ang may kakayanan na gawin iyon. I am not saying this to undermine the Supreme Court, who is composed of the wisest and the brightest Filipinos ever produced by our country. I am saying this because the Supreme Court is the last defense of the Filipino people, and the silence of the three offices is so deafening, it becomes really scary. Bakit? Gusto kong panghawakan na mananaig ang hustisya at tama. Alam ko, maibibigay din sa mga Pilipino ang dapat ay sa kanya. Samantala nagbigay naman ng comment at reaksyon si Mr. Will Talker sa naging speech ni BBM sa Davao. Halatang hindi na maitawid ang kanyang sinasabi. Ganito kapag walang script at walang Totoo yan. puso. Kapag ang Pag yan ay nagsalita na walang script, ganon ang mga sinasabi niyan. Pero pag may speech yan, may statement, akala mo siya yung may alam na alam eh. Ganon siya. Pero pag bigyan nyo yan ng isang debate, mangangamoto yan. Yan ang alam na alam ni Atty. Vic. Dahil si Atty. Vic ang nagbibigay ng mga sasabihin yan dati. lumalabas sa bibig ay hindi totoo. Dahil ang full video panoorin natin. Ang isang Pilipinas na progresibo, Oh, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. oh, Ang maganda para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, Wow. mas maganda, Oh. at mas papayapang kinabukasan. Ang ating mga kandidato para sa Senado, ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. grabe, ang sipag-sipag ni BBM mga mpanyo. BBM! Parang parang hindi ka presidente ng Pilipinas. Grabe, sipag-sipag mo, no? Halos araw-araw talagang kinakampanyan niya ang mga kandidato niya. Alam niyo mga Lods, bakit? Bakit? Gusto niyo malaman bakit? Kaya hands-on siya ngayon. Kasi gusto niya patunayan na superior pa rin siya. Nako po. Gusto niyang patunayan na nasa kanya ang kapangyarihan. Kasi nga naman, presidente siya. Kaya pansinin mo ang pagkadesperado ni Mr. President. Diba? Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi niya. Tapos grabe sila ka-hardworking mga panya. Pero wala na BBM. Wala Wala na na. BBM. Oo, totoo yung sinasabi ni Real Talker eh. Tapos na ang karir nyo. Pinagbigyan na lang kayo. Sabihin, nadala na lang kayo sa pangalang Duterte. Nag-giveaway na nga si BP Sara para sa inyo eh. Para sa pangungulit ng ate mo. Itutuloy nyo na lang lahat ng nasimulan. Wala. Wala. At naglaban na naman yung mga, alam nyo na, andyan sila. Paikot-ikot lang. Parang yung mga, ganyan, pag may nakikita kayo ng mga gumaganyan sa kalye, alis kayo. Lipat kayo ng daan. Kakampihan ni ano. Dito tayo, mga taga-Cebuano. Hindi lang Davao, hindi lang buong Pilipinas at ibang bansa, mga OFW, ang nagme-message na sa akin. Nagbibigay na sila ng mga mensahe nila at kanilang suporta kay sa Team Duterte. Eto, mga taga Cebu. Alamin natin kung ano yung mga makikita natin dito. Eto na. Nagsimula na ang karaban. Madami ho yan yan pa, naghihintay. Papunta ho yan sa isang meeting. Scary yun. Ang alin? Yung
phone, baka mahulog. Ayun na nga eh. Huwag mo ilabas. Alive ka na pa. Oo. Huwag mo ilabas. Huwag mo akong pagalitan, naka-live ka. Sila ano ho to That's the third floor studio Wait ka muna, Kuya Gigi. Oo. Alive ka. Bumati Or- naman ang pambato ng Cebu. Pambansang sugar daddy. Ang pambansang sugar daddy. Na walang sugar baby dahil walang money. Buti na lang nandito si Pani. Libre. Kuyang, why are we doing this thing for VP Sara Duterte? Why, anyways, no, una sa lahat, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers ng Third Floor Studios at yung rooting for Team EBPAM. Wow. Salamat po. Alam mo, nag-message to, sabi niya ganyan, parang mas palo yung Team Pam and EB kesa sa Team Pam and Harvey. Tapos sabi ko, kuyang walang Team Pam and Harvey. Sabi ko, ang bata-bata nung kapatid ko yun. Sabi ko. Anyways, actually, guys, no, Pakinggan nyo. this is hindi ito suportado ng isang politiko, no. Although it just happened na kami po ay conveners ng Maisog and we thought na kasi medyo na-feel na namin yung yung alab ng damdamin, no, ng mga Cebuanos, no, in protest against what this government is doing to our economy, to our human rights, no. So minabuti namin na mag-organisa ng ganitong caravan, no? And ang reason nito, non-political nga ito, no? So walang politiko, walang mga tarpaulins dito. It's just to show our indignation, no, ng mga Cebuanos na talagang ayaw na namin yung pinaggagawa ng administrasyon na ito, no? Nako yun. And we did this dun sa sa social media at hinimok namin yung mga naunang mga grupo na sumusuporta sa kandidatura ni PRRD in 2016 at ni VP Sara in 2022. Ang estimate namin was just about 50 to 100 vehicles, no, four wheels, no, and about 100 plus motorbikes. Now, talagang it overtook our expectations kasi I think we're probably more than 100 vehicles now and close to 200 ata din or even more, no, na mga motorsiklo, no. So this is just a demonstration at isa tong mensahe doon sa gobyerno, not just in Cebu, but doon sa entire Marcos administration, na marami na talagang mga tao, especially the Cebuanos, and hopefully they can replicate this kind of expression doon sa kanilang mga bayan at probinsya para malaman ng gobyernong ito na marami na talagang mga Pilipino na ayaw na talaga sa pinagagawa nila. Yung disgusto lumalaki. No? Yung disgusto, yung ang dami kasing issue, pero ano ba yung this is a caravan against impeachment, but more than the impeachment, this is also a caravan against corruption and against the abuse of power, lalong-lalo na doon sa Kongreso wherein yung kapwa natin mga vloggers ay pinapatawag na rin in February 18 kahit naka-adjourn yung Congress, kahit mayroon pang petition sa Supreme Court na it has not yet been resolved. So I hope, no, mga Pilipino diyan at mga organisadong grupo diyan sa mga kanilang probinsya will also do the same thing, no. At ako po ay nagpapasalamat. We're just, about a fourth, no, of the way. We will be roaming around Metro Cebu and hopefully convene somewhere and to meet and greet kasi nandito nga si Pambansang Dalaga at si Tiof with Puri. Pero Kuyang Ibi, alam mo, congratulations din sa grupo ninyo dahil alam mo yun, sabi mo nga sa social media nyo lang ginawa. And we saw how organic is the cooperation today, no? Because sabi nga namin ni Marlon kanina, yung mga tarps ba na nakikita natin na nakadikit sa sasakyan, mga bond papers na pinagdikit-dikit at sinulatan, cartolina. Naka-pentel pen. Cartolina na naka-pentel pen. And Kuya Ibi, sabi mo sa social media lang, kailan nyo prepare to? Parang Actually, biglang-bigla lang rin actually, yung just a week ago. A week ago. Yeah, isang linggo lang. So, meron Oh, kayo. galing, no? Kahit wala ho silang pondo, by cartolina lang nakapaggawa sila ng tarp. Doon naman sa nabalitaan natin ngayon na ipapatawag yung mga vloggers na pinagbibintangan di umano na bayaran daw ng pogo. Aba. Wala na nga eh. Wala na nga session, papatawag pa.
Sino nga yung mag-iimbestiga dyan? Anak ng bugi naman, no? Ang galing naman ng style nito mga ano na to, ng mga bakulaw na ito. Sige, itulak natin dito sa pag-uusap, ha? Kay Kuya Jen. Sino yung bibirahin niya dito? Baka ito yung ata yung ang tawag nito, mag-i-interview sa mga vlogger. Dito yung sino yung sisikat dito, sino yung magsasalita at sino makikita rito. Tignan nyo, kayo na ho ang humusga. May hamon ngayon ng mga young guns, Nelson. Young guns ng Kamara de Representante. Oy, kayong mga tumatakbo sa pagkasenador. Pwede ba? Ilabas ninyo at kayo'y magpahayag. Ano ba ang inyong stand tungkol sa impeachment laban kay BP Inday Sara? At least ngayon, magkakaroon tayo ng issue kung ano po ang tingin ng ating mga kandidato sa impeachment complaint. Ito po ang naging pahayag ni Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Okay. At saka itong si Congressman Rods Gutierrez. Hanggang mo na. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue dahil dapat nating tanungin ng ating mga ihinahalal kung paano ba, kung dapat bang panagutin ng mga tao patungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Ito daw po Yan ang itanong mo sa amo nyo. Sino ba ang dapat panagutin sa mga pagwawaldas ng pera ng bayan? Bakit lagi na lang si BP ang tinutukoy nyo? Tanungin mo yung boss mo. Ang dami na ho, pati flood control project, yung pondo, ubos. Yung sa ginto, usapin sa ginto, pagbebenta, ubos. Nangutang pa. Sige nga, magbigay nga kayo ng mensahe. Sino ang dapat panagutin? At bakit ba lagi nyo lang iniimbestigahan si BP Sara? Imbestigahan nyo yung mga, kagaya nyo. Dapat yung ipahayag daw po ng mga senatorial candidate ang kanilang paninindigan sa isyu ng transparency, accountability, at maingat ang paggamit ng pondo ng bayan. Hindi ko na pag-isipan yung panawagan na yan. Ganon. Hindi ko pwede yan, yung sa panawagan nila. Ngayon lang, in fairness, ngayon nagiging issue sa local, lalo mga congressmen, na mga pumirma ukol dun sa impeachment, ay nakakatanggap ng pressure, ha? Yun ang mga balibalita. Pressure mula sa mga constituent nila. sa mga botante. Sa mga botante, yung mga boboto. At ito, Nelson, ako sa tingin ko, hindi yung politiko ang dapat maghayag ng kanilang saloobin, kundi yung mga botante. Mga mamamayan. Yung mamamayan. Tama. Ano ang saloobin ninyo? Kasi kayo ang irerepresenta ng mga mababatas na inihahalal po ninyo. So dapat ang ating pag-usapan dito Oho. ay yung mga tumatakbong congressman. Yan. Kumonsulta kayo sa inyong mga constituent, ano ba ang stand nila tungkol sa impeachment? Di ba? Kasi ang dami hong mga kababayan tayo ngayon na nagagalit sa kanilang representante sa distrito, bakit mo kanya pinirmahan? Hindi naman yan ang gusto na hindi mo nga kami kinausap hindi mo nga kami kinonsulta Representative ka ng tao bayan, di ba? Ikaw, sa halip ang pinakinggan mo yung sarili mo ng di ba? Meron pang isa, ito. Maganda po ito. Alam niyo ho ba, may hamon ngayon ng mga young guns, Nelson. Young guns ng Kamara de Representante. Oy, kayong mga tumatakbo sa pagkasenador. Pwede ba? Ilabas ninyo at kayo'y magpahayag. Ano ba ang inyong stand tungkol sa impeachment laban kay BP Inday Sara? Sino may sabi? Ito po ang naging pahayag ni Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Okay. At saka itong si Congressman Rods Gutierrez. Hanggang muna natin kung tama ba yung kanilang argumento. Ano ba sabi? Ang sabi po nila, hinahamon nila ang mga kandidato sa pagkasenador. Isa publiko ang kanilang paninindigan kaugnay ng impeachment case na inihain po laban kay BP Inday. Ito daw po ay bahagi at dapat yung ipahayag daw po ng mga senatorial candidate ang kanilang paninindigan sa isyu ng transparency, accountability, at maingat ang paggamit ng pondo ng bayan. Ayon po naman dito kay Congressman Rods Gutierrez, kinatawan po ng isang party list group at siya'y miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, ang impeachment case laban kay BP Inday ay tiyak na magiging isang issue sa mga kandidato ngayong panahon ng kampanya, tumatakbo man sa national o lokal na posisyon. Giit pa po niya, magiging issue ngayon ng campaign season ang impeachment po kay BP Duterte.
Ngayon daw kasi hati ang opinyon ng mga politiko hinggil sa usapin kung isa nga bang election issue ang naturang paksa. Naku po. Yan, Mukhang hindi ko napag-isipan yung panawagan na yan. ganon. Nako. Pati mga senador kalaban na ata nitong mga nagsasalita kayo ngayon, hahamunin niyo yung senador, mga tatakbo, aba. Maghulos dili kayo, ha? Baka hindi niyo alam yung mga sinasabi niyo, parang pinapangunahan niyo na ngayon. Oo, mababang kapulungan hulang kayo. Huwag niyong tatanungin at questionin yung mataas na pakapulungan. Ibang klase ito mga ito. Merong mga sarili atang pagdidesisyon na. O pala desisyon kayo. O dito lang tayo. Isang taga-Europe pa, taga-London, ang magbibigay sa atin ng impormasyon, ha. Ibasura ang balimbing lineup. O kita nyo, nanawagan na. Sino ang mga balimbing lineup? Di may yung mga sinusuka. Tuloy natin to. Mas pipiliin ko namang iboto yung mga sinasabing pinabili ng suka kaysa doon sa mga balimbing na wala namang napatunayan kahit pabalik-balik dyan sa Senado. Kung meron silang napatunayan sana at magagaling sila na gusto pa rin bumalik sa Senado, sana hindi na mahirap ang sitwasyon ng Pilipinas. Tama. Wala na sana nag-a-abroad. Wala na sana yung mga umaasa, nakatanghod na mabigyan ng akap o ayuda. Kaya sa atin mga kaibigan, piliin natin ngayong eleksyon ang mga karapat-dapat, yung mga bagong muka, hindi yung mga balimbing na palipat-lipat. Walang loyalty sa kanilang partido. Pag walang loyalty sa partido, wala din silang loyalty sa taong bayan. Tama. Ibig sabihin, palabas lamang ho. Pakitang tao lamang yung kanilang mga pangako tuwing kampanya. Pero pag sila ay inilukluk na ng taong bayan sa Senado o Kongreso, hindi na para sa kapakanan ng bayan ang kanilang iniisip, kundi pan sarili nilang kapakanan na lamang ho mga kaibigan. Ayan o. Meron ng graduate, di ba? 6 na taon. Meron ng naka9 na taon. Yung line-up ng tropa ni PBBM, gusto na namang bumalik. Nagpahinga lang ng 3 taon, babalik na naman. Kung talagang magaling sila at gusto pa nilang bumalik uli, matino at magaling na sana ang bawat mamamayang Pilipino. Wala nang nag-a-abroad sana na katulad ho natin, nasa iba yung dagat, nagsusumikap at makapagpadala ng pera pabalik sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, ako boboto rin ako dahil kabahagi kami ng absentee voting ng mga mga mamamayang Pilipino nagtatrabaho at nagsusumikap sa iba yung dagat. Piliin natin yung mga bagong mukha. Yung mga bagong mukha na alam nating may paninindigan. Ito, believe ako ha. Itong si Robin Padilla, noon, kabilang ako sa mga disgustado sa mga ginagawa niya sa Senado. Yung pasuklay-suklay ng bigote at nagkaroon ng ponytail o ano-ano pa. Tama. Pero ngayon tinitignan ko na kung loyalty ang pag-uusapan ng numero 1 yung si Robin. Bakit ikanyo? May pasok ko lang din. Sorry kuya, na-interrupt kita. Si Ka Robin Hood, talagang makikita mo na loyalty. Ibig sabihin, andoon. Yung suporta niya. Yung isa nga diyang mataba Hindi natin alam kung nasang side na Kilala niyo ba? Comment niyo sa comment section. Diba? At yung isa, ang pangalan nun, Balimbing, diba? Ngayon. Ano ngayon ang... nasa team sinusuka ka ngayon. Yari. Wala na. Sayang ngayon ang effort mo. Hindi ka na nag-stick sa team Duterte. Akala mo malakas yung amo mo. O yung papasukan mong amo. Ayan, kilala niyo ba yun? Sige, tuloy natin. Hindi niya iniwan ang pamilyang Duterte. Hanggang ngayon, nasa PDP siya. Tama. Hindi niya iniwan, mga kaibigan. Nandyan pa rin siya, nag-stick siya sa PDP with the Duterte family. Itong mga ka-line up niya,
ka-line up ni BBM, mga senatorial line up niya, meron diyang Lakas, meron diyang NPC, meron diyang LDP, at kung ano-ano pa, halo-halo eh. Halo-halong partido, magulo yan. Sila mismo magkakaawan niya kapag nanalo sila o nabigyan sila ng pagkakataon. Sila ang unang-unang magkakaaway dahil halo-halo eh. Kumbaga sa scramble, mga kaibigan, yan ang line-up. Scramble. Halo-halo. Yung panghimagas. yun ang line-up ni Senatorial Balls ni BBM. Hindi katulad po nitong PDP laban, no? Huwag mong sasabihin pinabili lang ng suka ang mga ito. Dahil sino ba itong mga ito? Puro abogado yung mga yan. Ang bilang abogado dyan, mga kaibigan, si Philip Salvador. At yung isa pa, pero most of them, na nandyan po sa line-up ng inendorso ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro mga abogado yan. Puro matitinik na mga abogado yan. May mga experience sa politika ang mga yan, mga kaibigan. Kaya hindi mo sasabihin, BBM, Manong Bungit, na pinabili lang ng suka ang mga yan dahil ang pinabili ng suka, na naging politiko ay itong si Manny Pacquiao, di ba? Meron ka siyang commercial na Datong puti. Suka eh. Boy Suka. Pinatamaan niya yung sarili niya. Pinabili ng suka ang mga line-up ng mga senatorial balls ng PDP laban dahil mga matitinik na abogado ang mga nandyan sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta. Nandyan din si Atty. Vic Rodriguez. Mahaba rin ang karanasan nito sa politika dahil matagal din itong naging kapitan ng barangay dyan sa South Triangle sa Quezon City kung hindi ako nagkakamali. Si Atty. Lambino. Ayan yung bagong abogado, si Jimmy Bondok na sikat na singer. Mga kaibigan. Eto kuya. Sensya na nabalitaan na natin yung reaction ni kuya. Taga-London ito eh. Suportado niya ang Team Suka. Hindi Team Sinusuka Team Suka. Ito yung dapat yung malaman. Talagang mabibilib ho kayo dito sa PDP line. Ito na Lahat ng PDP line, huwag niyo kalilimutan. Huwag kayo magtatapyas para solid. Ito. And good morning, guys. Ito yung PDP line na meron ho silang parang pagtitipon, no? Mga mga general to, mga ex-general. Mga kilalang tao. Sabi yung kapatid ko, nakikita kami, pumaparada ako sa gabi. Ako paradahan mo. Hindi na ako babalik. Pagbalik na ako, pwede ka na. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Santana Bay Mascura from Bar Region. Kami po yung nag-organize na mababay natin yung mga mahal natin na gwapong kandidato ng PDP laban. Maraming salamat po. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng barangay captain ng 5th District of Manila, lahat district ng Metro Manila. Noong pinaghintay po kayo kay Manong Chabet. Ang nangyari po kasi, umatras po yung ating kandidato dahil hindi na po talaga kaya ng kanyang life.
Ako po yung nagdala sana sa kanya dito dahil ako po yung campaign manager niya po sa Mindanao. So, humingi po ako ng pauwi sa iyo. Pero bumawin po ako dahil mas maraming kandidato po ang dinala ko sa iyo. Ang magiging at matatapag na suka ang Pilipinas. Yung iba dito mga barangay captain, alam na, sure na, Team Suka. Ha? Team Suka lang sapat na. Ayan, hanggang sa muli ha. Bye-bye.